Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Nailipat na si dismissed Mayor Alice Go mula sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Una itong inilagay sa isolation room ng Pasig City Jail matapos makakitaan ng posibleng infection sa left lung batay sa kanyang x-ray. Pero matapos ang saliva test sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, negatibo ito sa tuberculosis kaya isinama na rin siya sa 43 pang inmate sa isang selda sa female dormitory ng Pasig City Jail. During the medical examination, the doctor found a probable infection sa kanyang left lungs. So, the BGMP, upon receiving the Alice Go, will have the disposition on how to treat this possible infection na meron po si Alice Go. Hataw Balita ngayon. Nasa kamay na ng National Bureau of Investigation o NBI ang 7 umano'y kasabwat ni dismissed Mayor Alice Go matapos silang sumuko sa kasong nakasampa laban sa kanila na human rights o human trafficking. Ang mga suspect ay mga tauhan umano ng Hong Seng Gaming Technology Incorporated at Zun Yuan Technology Incorporated na ang mga peking kumpanya ni Go. Ayon sa NBI, ilan sa mga akusado ang nagsabing ginagamit lamang sila kaya't nagdesisyon silang sumuko upang linisin ang kanilang pangalan. Sa kabila ng pagsuko ng 7 suspect, marami pang ibang akusadong Chinese national ang hinahanap pa ng mga otoridad. Hataw Balita ngayon. Inamin ni PAGCOR official Raul Villanueva na wala siyang matibay na batayan para suportahan ang sinabi niya na isang dating hepe ng Philippine National Police ang posibleng tumulong sa pagtakas ni dismissed Mayor Alice Go. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Leo Francisco, nakausap niya si Villanueva at sinabi nito na chismis lang ang sinabi niya sa nakaraang Senate hearing tungkol sa former PNP chief. Wala naman daw itong nabanggit tungkol sa public apology na hinihingi ng samahan ng mga former PNP chief sakaling hindi totoo ang kanyang pahayag sa Senado. Tinanong ko sa kanya kung bibigyan niya ng impormasyon ng CIDG with regard sa kanyang sinabi sa Senate hearing. Paliwanag niya ay purely chismis yung sinabi niya na yun at wala siyang basihan. Kaya sabi niya sa akin kung magkikita kami sa Senate ay magpapa-interview siya na yung kanyang sinabi nung nakaraan na Senate hearing ay purely rumors lang. Hataw Balita ngayon. Mahirap umanong paniwalaan na personal at walang halong politika ang naging pagkikita ni Vice President Sara Duterte at former Vice President Leni Robredo sa Naga City noong Biyernes, September 20. Ayon sa isang political analyst, inihayag ni Profesor Edmond Tayaw na posibleng may napag-usapan din ang dalawa na hindi personal dahil noong una ay magkaiba na sila ng grupong kinabibilangan at naging kritiko pa niya ang pangalawang pangulo sa dating opisyal. Kinumpirma naman ang kampo ni Robredo na binisita siya ni BP Sara sa bahay nito ngunit iginit ito na personal at hindi politika ang kanilang napag-usapan. Kung siguro unang-una hindi magkakaroon ng midterm election, pangalawa kung hindi siguro naghiwalay ang alyansa ng pangalawang pangulo, pangatlo kung matagal lang magkasama at magkaibigang personal ang silang dalawa, ay maaari na siyang paniwalaan ito walang halong politika. Pero yun na nga, ang hirap isipin na walang halong politika kasi from the very start talagang magkaiba sila ng grupo. In fact, the current Vice President has been rather critical, very critical. Hataw Balita ngayon.
Naantala kahapon, September 23, ang deliberasyon sa panukalang pondo ng tanggapan ng pangalawang Pangulo kasunod ng hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa Kamara at wala rin itong umanong written authorization ang kinatawan na pinadala ng OVP. Sa sulat na ipinadala ni VP Duterte kay House Assistant Majority Leader Lanao del Sur, 1st District Representative Zia Alonto Adjong, ang sponsor ng proposed budget ng Office of the Vice President, iginiit ng tanggapan ng Vice Presidente na ipinauubaya na nito ang plenary deliberation ng panukalang pondo ng OVP sa House of Representatives. Matatanda ang una ng tinapyasan ng higit sa kalahati ng House panel ang proposed budget ng OVP matapos din itong hindi dumalo sa pagdinig. Ayon kay House Minority Leader Marcelino Libanan, hanggang hindi sumisipot si VP Sara o walang tinatalagang otorisadong kinatawan, ay madidefer ang pondo ng OVP hanggang sa September 25 ang target na petsa para maipasa ang 2025 national budget. Nagtatanong pa rin kami, nasaan po ang ating Vice President? Walang magandang explanation. Sana po ay magkaroon tayo ng pagkakataon talakayin ang kanyang budget. Hataw Balita ngayon. Mariing pinabulaanan kahapon September 23 ng Office of the Vice President ang balitang nasa beach umano ang pangalawang Pangulo habang nagsasagawa ng budget deliberation ang Kamara. Sa pahayag na inilabas ng OVP, nasa Vinzons at Daet sa Camarines Norte at Legazpi City sa Albay si VP Sara para makipag-usap sa mga tao roon patungkol sa kanilang kalagayan. Dagdag pa ng tanggapan ng Vice Presidente, madali naman itong mapatutunayan sa pamamagitan ng mga social media posts ng mga residenteng kanyang nakausap. Kinukondina ng OVP ang pagkakalat ng maling impormasyon para sa pansariling interes. Hataw Balita ngayon. Hindi totoo ang usap-usapan na papalitan ni Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada si Senate President Chis Escudero. Ayon sa senador, hindi niya alam kung saan galing ang issue at tiniyak na sang-ayon siya sa liderato ni Senator Escudero. Hindi rin siya pabor sa pagpapalit ng Senate President dahil makakaantala ito sa kanilang mga legislative agenda. Hindi po totoo yan at wala po akong balak. Okay? Nagtataka ako, nagugulat ako dito sa mga kumakalat na mga usap-usapan na papalitan na raw yung ating Senate President. Wala po katotohanan yan. Hataw Balita ngayon. Naghain ng petisyon ng anak ni Attorney Harry Roque sa Korte Suprema para pigilan ang pagpapaaresto ng House of Representatives Quad Committee kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Sa inihaing writ of amparo petition ni Bianca Jacinta, hinimok nito ang mataas na hukuman na maglabas ng temporary protection order para sa kanyang mag-ama. Iniutos ng Quad Committee na arestuhin at ikulong si Roque matapos itong mapatawan ng contempt sa pagtangging sumipot at pagsumite ng mga dokumento sa pagdinig sa Kamara. Hinggil naman ito sa kaugnayan nito sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Operations. Hataw Balita ngayon. Nagsimula na kahapon September 23 ang 2 araw na transport strike ng grupong Manibela at Piston bilang pagtutol pa rin sa modernization program ng pamahalaan. Gayunman, ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, wala naman silang na-monitor ng mga pasaherong na stranded. Ayon kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, malaking bagay ang pagtutulungan ng Interagency Council na laging nakaantabay para magbigay ng libreng sakay kapag may mga ganitong transport strike.
Ikinagagalak ko pong sabihin sa inyo na sa ngayon po wala pong na-stranded na pasahero in all the spots na minomonitor po namin. Unang-una po, kukunti lang po yung mga sumama doon sa transport strike. Pangalawa, meron ho kami nakahandang libreng sakay. And then pangatlo po, nandoon po ang PNP to maintain peace and order para sa mga operators na namimilit po na sumama yung mga kasama nila sa strikes. Hataw Balita ngayon. Nanindigan ng Department of Transportation na hindi nila ihihinto ang implementasyon ng Public Transport Modernization Program o PTMP. Sa kabila ito ng nagpapatuloy na transport strike ng grupong Piston at Manibela na tumututol sa PUB modernization. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, hindi nila maaaring isakripisyo ang mayorya ng mga PUB operators na nag-consolidate na ng prangkisa para sa iilan na ayaw sumunod. The call of Piston and Manibela to scrap the program is non-negotiable. These two groups cannot be allowed to derail the program. We are working on how to heed the instruction of Senate President Chis Escudero so that no one gets left behind. Hataw Balita ngayon. Bad news po para sa mga motorista dahil epektibo na pong muli ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw ng Martes, September 24. Batay sa magkahiwalay na mga abiso ng mga oil company, may pagtaas na 20 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Magkakaroon naman ng price hike na aabot sa piso hanggang piso at 10 sentimos ang kada litro naman ng gasolina. Hataw Balita ngayon. Naaprubahan na ng Senado sa loob lamang ng wala pang 10 minuto ang proposed budget ng Office of the President sa 2025. Umaabot ito ng 10,506,210,000 pesos na mas mababa ng 1.88% kaysa sa budget ng OP para sa fiscal year 2024. Gayunman, tiniyak ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi ito makakaapekto sa serbisyong binibigay ng tanggapan ng Pangulo sa publiko. We believe that the amount will be enough for the President to meet the exacting demands of being the head of state and of government, the chief architect of Philippine foreign policy, and the commander-in-chief. Despite the reduction in the budget being proposed, rest assured, Your Honors, that the same will not affect the delivery of services of the President to our people. Hataw Balita ngayon. Dumating na sa Pilipinas ang dalawang Fast Attack Interdiction Craft o Acero-class patrol vessels mula sa Israel noong September 17 ayon sa Philippine Fleet. Ang mga bagong sasakyang pandigma na PG-908 at PG-909 ay karagdagan sa 8 barko sa Philippine Navy bilang bahagi ng patuloy na modernisasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas. May advanced missile systems at teknolohiya ang mga barkong ito na inaasahang magpapalakas sa kakayahan ng Philippine Navy para sa mas mabilis at epektibong maritime interdiction operations. Hataw Balita ngayon. Kasabay ng pagdiriwang ng National Seafarers Day, pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Magna Carta of Filipino Seafarers Act. Pangunahing layunin ng nasabing batas na maprotektahan ang karapatan ng mga Pilipinong tripulante. Sa ilalim nito, matitiyak na masusunod ang patas na pasahod, ligtas sa lugar ng trabaho at pagbibigay ng nararapat na pagsasanay ng Filipino seafarers. At its core, this new law aims to uphold the fundamental rights of our overseas seafarers, their rights to fair wages, safe working conditions, and skills and competency development, amongst others. Hataw Balita ngayon. Dangdang kaso ng obstruction of justice at iba pang paglabag ang inihahandang isampa ng Davao PNP sa mga tumulong magtago
kay KOJC Leader Apollo Kibuloy. Ayon kay Davao Police Regional Office 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, kasamang kakasuhan ng mga nakakaalam ng kinaroroonan ni Kibuloy, pero tahasan anyang nililito ang mga otoridad dahilan para matagalan ang paghuli rito. Bukod sa kasong obstruction of justice, magsasampa rin ang kasong sedition ang Pro 11 laban naman sa mga miyembro ng KOJC na nakibahagi sa blockade o pagharang sa mga pulis na maghahain ng warrant of arrest kay Kibuloy noong August 25. Hataw Balita ngayon. Masihigpitan na ng Philippine Ports Authority, katuwang ang Department of Agriculture, ang pagbabantay sa mga pantalan sa bansa. Kaugnay ito ng napaulat na overstaying ng mga kargamento sa mga pantalan na naglalaman ng agricultural products tulad ng bigas. Ayon sa PPA Chief, paiigtingin nila ang kanilang monitoring para matiyak na di na ito mauulit. Nagkasundo po tayo na magko-conduct pa po tayo ng mas maigting na monitoring po, no? Particular, hindi lamang po sa bigas, kung hindi iba pa pong prime commodities katulad po ng karneng baboy, manok at ng sibuyas, para ma-monitor din po natin kung yun nga pong ganitong kaugalian na naiiwan po sa ating mga pantalan, yung mga shipments ay nangyayari din po sa ibang mga commodities. Hataw Balita ngayon. Ngayong Martes, September 24, ang ikalawang araw ng isinasagawang transport strike ng grupong Manibela at Piston. Bunsod nito, ilang paaralan at kolehiyo ang nagsuspindi na ng kanilang face-to-face classes para maiwasang maabala. Online classes muna ang ipatutupad sa San Sebastian College, Recoletos, Manila, mula grade school hanggang college, all levels sa Adamson University, senior high school, undergraduate at graduate level sa De La Salle University, Manila at Laguna Campus, Lyceum of the Philippines, Cavite, senior high school at college sa Manila Taytana College, sa lahat ng NCR campus ng Polytechnic University of the Philippines, sa University of Santo Tomas, Legazpi City, habang enriched virtual mode of instruction pa rin ang gagamitin sa lahat ng antas sa UST Manila at online classes din muna sa University of the Philippines, Los Baños. Pasado alas 4 ng umaga nitong Lunes, September 23, nang magsagawa ng magkakahiwalay na drug buy-bust operation ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at La Union Police Provincial Office sa tatlong lokasyon sa Barangay Kamiling, Balawan at La Union. Naaresto ng mga otoridad ang nasa tatlong individual, kabilang na ang isang admin aide sa isang government hospital. Nakuha sa mga suspect ang nasa 13 gramo ng suspected shabu na may estimated street value na 88,400 pesos. Bukod sa illegal na droga, may nakuha ring mga bala ng kalibre 45 baril. Hawak na ng mga otoridad ang mga naarestong suspect na maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Binalaan ng China ang publiko na maging alerto sa mga cyber attack ng Taiwan. Ito ang humahataw na balita ni Axis Salem. Hataw Balita ngayon. Inakusahan ng National Security Ministry ng China ang Taiwan-backed hacking group na Anonymous 64 ng pagsasagawa ng cyber attacks laban sa kanilang bansa. Tinanggi naman ng Taiwan ang mga aligasyon na nagsasabing ang China ang pangunahing disruptor ng kapayapaan. Iniulat ng National Security Ministry ng China na nag-upload at nagsasahipawid ang Anonymous 64 ng tahasang paninira sa mainland political system at major policies ng China. Inakusahan naman ng Taiwan ang mga grupo ng China na nagpapakalat ng disinformation at cyber attacks kung saan binabanggit ang mga pag-angkin sa soberanya ng China at pagtaas ng presyon ng militar at politika sa nakalipas na 5 taon.
Itinanggi ng Defense Ministry ng Taiwan ang mga akusasyon ng China na may mga cyber threats at inakusahan ng komunistang militar nito na nagpapahiya ng regional peace at pagtanggi ng Taiwan sa mag-angkin ng soberanya ng Beijing. Noong Hunyo 2023, ang grupo na nag-hack na X ay naiulat na nag-broadcast ng mga video na inihahambing ang Pangulo ng China na si Xi Jinping sa isang emperor na humikayat ng mga protesta laban sa mga paghigpit sa COVID-19 ng Beijing at ang mga kaganapan sa Tiananmen Square noong 1989. Samantala, binuksan ng Security Ministry ang kaso laban sa Cyber Warfare Wing ng Taiwan na humihikayat sa mga netizen na iulat ang cyber attacks at anti-propaganda activity sa National Security Authorities. Axis Salem, humahataw sa balita ngayon! Hataw Balita Ngayon! Hindi na muling tatakbo si presidential candidate Donald Trump kung sakaling hindi siya palarin sa darating na eleksyon sa Estados Unidos sa Nobyembre. Ito ang kanyang pahayag sa isang panayam na inilabas noong Linggo. Ito ang umahataw na balita ni Miguel Rey de Leon. Hataw Balita Ngayon! Nahaharap sa isang matinding laban sina former United States President Donald Trump at US Vice President Kamala Harris. Lumalabas sa mga survey na magkalapit ang dalawa sa mga key battleground states at mahirap pang malaman kung sino ang mananalo. Umaasa si Trump sa isang magandang resulta ngayong eleksyon. Unang sinabi ni Trump ang plano niyang tumakbo uli noong 2020 matapos ang inauguration nito noong 2017. Inanunsyo niya ang kanyang plano para sa 2024, 2 taon ang nakalipas. Patuloy pa rin niyang sinisisi si President Joe Biden sa pagkatalo nito noong 2020 dahil umano sa pandaraya. Naharap din siya sa federal state criminal charges dahil sa mga ginawa niya para mabago ang resulta ng 2020 election. Patuloy naman niyang iginigiit na wala siyang kasalanan at sinabing political attack lang ito. Nagbukas din siya ng bagong negosyo sa gitna ng kanyang kampanya, kabilang ang Trump Media, mga non-fungible token o NFT at mga Trump-branded sneakers, coins at crypto. Samantala, nakatuon naman ang pansin ni Harris sa mga issue ng family at housing at sinabing mahalaga ang paparating na eleksyon para sa demokrasya ng bansa. Miguel Rey de Leon, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon! Nagsagawa ng pagpupulong ang United Nations General Assembly nitong Linggo at inaprubahan ang Pact for the Future na tinawag ni UN Secretary General Antonio Guterres bilang isang makasaysayang kasunduan para sa mas epektibong multilateralism. Ito ang umahataw na balita ni Erica Luzong. Hataw Balita Ngayon! Inaprobahan ng United Nations General Assembly ang Pact for the Future na inaasahang magpapalakas sa multilateralism ng mga bansa. Naglalaman ito ng mga aksyon na may layuning mapabuti ang kinabukasan ng mga tao at ng buong mundo, kabilang na ang mga tema tulad ng kapayapaan, global governance, pag-unlad at iba pa. Inaprubahan ito sa simula ng 2 araw na Summit of the Future noong Linggo at hindi na kinailangan ng botohan. Ipinapahayag sa kasunduan ang mga pangako ng mga bansa na magtutulungan upang makamit ang mga layunin ng pact. Ang mga pandaigdigang krisis tulad ng mga digmaan sa Ukraine at iba pang mga issue tulad ng klima at teknolohiya ay nagpapakita ng pangangailangan para sa reforma sa UN at sa internasyonal na mga sistemang pinansyal. Sa kabila nito, may mga bansa naman tulad ng Russia na nagpahayag ng pagtutol sa mga negosasyon at pag-aproba sa pact. Gayunman, naniniwala ang UN Secretary General na magdudulot ng mas magandang kinabukasan para sa lahat ang mga aksyon na nakapaloob sa pact. Erica Luzong, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon! Inilunsad ng United States, Japan, India at Australia kilala bilang Quad countries ang Cancer Moonshot Initiative na may layuning pigilan ang pagdami ng kaso ng cancer sa Indo-Pacific region. Unang pagtutuunan ng pansin ng inisyatibo ang cervical cancer na bagamat preventable ay nananatiling major health crisis sa rehiyon. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Hataw Balita Ngayon!
sa ginanap na Quad Leaders Summit noong Sabado, September 21 sa Delaware, United States, nagkasundo sina United States President Joe Biden, Japan Prime Minister Fumio Kishida, India Prime Minister Narendra Modi at Australia Prime Minister Anthony Albanese na ilunsad ang Quad Cancer Moonshot Initiative. When I was Vice President, Jill and I launched here in the States what we call the Cancer Moonshot. We committed to end cancer as we know it. That's why we're here today. I'm proud to announce that the Quad Cancer Moonshot is what we're talking about. Our goal is to team up and cancer around the world and starting with cervical cancer. Layunin ng Quad na mabawasan ang mga pagkamatay dulot ng cancer nang hindi bababa sa 50% sa susunod na 25 taon. Suportado ng India, Japan at Australia ang paglaban sa cervical cancer sa Indo-Pacific region sa pamamagitan ng mas malawak na pagbabakuna ng Human Papilloma Virus o HPV. Palalawigin din ang pagsasagawa ng cancer screenings, mas maraming treatment options at pangangalaga sa cancer patients. Ayon pa kay Albanese, may posibilidad na ang Australia ang maging unang bansa na makapag-alis ng cervical cancer. Because in our nations, as in every part of the world, cancer casts its shadow on the lives of our citizens and our loved ones. Australia is proud of the leading role that we've played preventing cervical cancer worldwide. The HPV vaccine was developed at the University of Queensland by Australian of the Year, Professor Ian Fraser. That vaccine, together with improvements in screening and treatment, means Australia is on track to be the first country in the world to eliminate cervical cancer. Ikinabahala naman ng Prime Minister na isa sa 4 na kaso ng cancer sa buong mundo ay matatagpuan sa Indo-Pacific. Bunsod nito, palalawakin ng Australia ang suporta sa Elimination Partnership in the Indo-Pacific for Cervical Cancer o EPIC upang makarating ang kaalaman ng Australia laban sa cervical cancer at HPV vaccines sa mga bansa sa Indo-Pacific tulad ng Papua New Guinea, Vanuatu, Malaysia, Timor-Leste, Solomon Islands, Tuvalu at Nauru. Ang salitang moonshot ay hango sa moon landing noong 1969. Danny De Lieva, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa kasalukuyan, wala tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantalang patuloy po ang pag-iral ng easterlies. Ito po yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko at nakakaapekto sa may silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kung makikita po natin dito sa ating latest na satellite image, wala po tayong namamataan na makakapal na kaulapan na posibleng magdulot ng maghapon or buong araw ng mga pag-ulan sa anumang bahagi po ng ating bansa. So asahan po natin na ay magpapatuloy yung generally fair weather conditions, liban na lamang po yung mga posibilidad na mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng mga localized thunderstorms. Sa mga susunod na araw po, asahan po natin na magpapatuloy itong panahon or yung generally fair weather conditions hanggang sa darating na Thursday. At pagdating mo po ng Friday or Saturday, hindi po inaalis yung posibilidad na may mabuo na low pressure areas sa may bahagi ng extreme northern Luzon o dyan po sa may silangang bahagi ng Taiwan. Possible areas po na maapektuhan ay yung extreme northern Luzon, dyan po sa may Batanes at Babuyan Islands. Ngunit dahil may kalayuan po yung Friday at Saturday, posible pa rin pong magbago yung mga pangyayari or mga scenarios po natin sa mga susunod na araw. Kaya manatili po tayong mag-monitor sa mga updates na ilalabas ng Pag-asa. Sa kalagayan po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning na kataas sa anumang baybayin ng ating bansa. Malaya pong mga kapalaot ang ating mga kababayan na mangingisda, pati na rin yung may mga maliit na sakyang pandagat. Ngayong umaga, sisikat ang araw ng 5:45 AM at lulubog mamayang 5:51 PM. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang.
Ipinakita na sa media kahapon, September 23, ng Commission on Elections ang isa sa 3 server na gagamitin sa 2025 elections sa Pilipinas. Ayon sa COMELEC, inaasahan nilang mas magiging mabilis ang transmission ng data sa darating na halalan dahil sa mas maayos na sistema. Tiniyak din ng ahensya na wala ng malaking glitch na mangyayari sa 2025 elections tulad ng nangyari noong 2016. Ambisyon ng COMELEC na 100% makapag-transmit ang lahat ng machines mula sa presinto papunta sa iba't ibang servers. At diba nga pinangako rin ng COMELEC na meron tayong real-time na result. Pinag-aaralan na ngayon ng La Carlota City Government ang pagbibigay ng relokasyon sa mga residenteng pansamantalang inilikas dahil sa panganib na nakaamba bunsod ng mataas na aktibidad ng bulkan. Si Gladys Tuwabi, humahataw. Hataw Balita ngayon. Pansamantalang inilikas ang mga residente sa 4 na sitio mula sa Barangay Yubo ng La Carlota City dahil sa nagpapatuloy na mataas na aktibidad ng Bulkang Kanlaon. Mahigit 500 individual ang umalis mula sa kani-kanilang mga tahanan dahil bukod sa malapit lamang ito sa bulkan, hirap ding mapasok ang daanan kaya magiging problema ang transportasyon sakaling kakailanganin ang persahang paglikas. Gusto namon kaso lang wala kami sang duta nga mapatindugan sa amon balay diri sa Patag. Tako ina nga bulig sa amon para sa amon nga mga pamilya kay ti amon mga anak hindi mabudlayan sa pag-eskwela kay ti bukid didto sa amon mabudlayan kag tapos hindi sila kata eskwela sang maayo. Dahil sa pangamba at abala na naidudulot sa tuwing may aktibidad ang bulkan, relokasyon ang hiling ng ilang mga evacuee. Bagay na ikinukonsidera at pinag-aaralan ngayon ng lokal na pamahalaan ng La Carlota City. Yung problema kasi is meron silang, kung gusto nila, parang gawin nilang temporary relocation site lang yun. No, inibigay natin para permanent. Alis sila doon sa taas, pupunta sila dito sa baba. Ito bigay natin yung talagang walang lupa at saka walang bahay ng mga tao yung relocation. But we have to explore that idea. Yung pabahay natin is hindi namin kaya yung magpatayo ng bahay. Yung relocation namin, yung lupa lang binibigay namin, sila na lang bahala ng patayo. Ayon kay Mayor Rex Halandoon, magsasagawa sila ng konsultasyon sa mga evacuee upang marinig ang kanilang pangangailangan at hinaing para matugunan ng lungsod. Sa ipinapakitang aktibidad ng Mount Kanlaon, inaasahang 5 barangay sa lungsod ang direktang maaapektuhan na aabot sa mahigit 6,000 pamilya. Bilang paghahanda sakaling itaas ang alerto ng Mount Kanlaon, ipatutupad ng lungsod ang Adopt a Barangay, kung saan ang mga hindi apektadong barangay ay nakatalagang mag-accommodate at tumulong sa mga residente mula sa mga apektadong barangay. Nakahanda na rin ang mga sasakyang gagamitin para sa pag-evacuate ng mga residente sa 5 barangay kung kinakailangan. Yung problema is paano masustain namin yon, no? So kung how long masustain namin, no? We have the funds kasi nag-declare na kami ng state of calamity for that purpose alone. Kasi walang appropriation doon eh. So how long can we sustain that, no? We can sustain that, no? But then not in the long run, siguro in the long term. Nagawa namin yung pag-evacuate sa kanila, pero not on an emergency basis. Parang normal lang, parang simulation lang. At least we know kung anong kailangan doon sa anong gagawin doon sa evacuation center. Ilang tao kailangan, ano yung gasto, ano yung transportation, sino yung kung mag-force na tayo at saka ma-preempted sa ibang barangay, mag-increase yung level of unrest to 3. Sa ngayon, hinihintay ng lokal na pamahalaan kung kailan maaaring i-decamp ang mga evacuee. Ayon kay Mayor Halandoon, bagaman kaya pa ng pondo ng local government unit na matugunan ang pangangailangan ng bawat apektadong pamilya. Nais din aniyang makita at maibalik ang normal na pamumuhay ng mga residente. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon.
Natikman ng mahigit 500 mall goer ang giant strawberry Danish bread sa Baguio City kalinsabay sa pagdiriwang ng foodie festival ng mall sa City of Pines. Si Grace Doctolero humahataw. Hataw Balita ngayon. Natakamang maraming mall goers sa summer capital ng bansa sa strawberry Danish bread na tampok sa foodie festival ng isang mall sa Baguio City. Ngunit bago ito pagsaluhan, ipinanood muna kung paano ito ginawa ng mga master pastry chef. This is a seasonal event of SM, no? We are celebrating foodie festival every September festival. Today, we chose to create a giant strawberry Danish pastry. We chose pastry, specifically the strawberry Danish kasi we're from Benguet, no? Baguio, we are famous of our strawberries. So in the country, tayo lang nakapag-produce ng strawberry. So this is what we chose. Ang mga tinapay pinalamutian, parang nakikita mo kung paano kumikilos ang sining sa pagluluto. Ang matamis na amoy ng mga bagong lutong pastry na hinaluan ng sariwang amoy ng Benguet strawberries na amoy sa bawat paligid na nanunukso sa lahat para lumapit dito. Ayon kay Chef Sandrix, ito ay hindi lamang anumang food demo. Ito ay isang love letter sa mayamang agricultural heritage ng Benguet. We introduce our strawberry Danish version in French baker, and yun, parang nag-inspiration na dahil Baguio, strawberry, meron kaming product. Bake is an art. More on mathematics, more on science. You can create the dough, you can see. So, yun. Baking is an art and interesting. Bilang bahagi ng nagpapatuloy na food festival ng Naturang Mall, ang festival chef ay isang pastry making extravaganza na pinangunahan ng culinary masters na sina Sandrix Cambi, Richard Garcia at Ryan Reyes. Ang madalubhasang panadero na ito kasama ang mga paparating na chef mula sa Philippine Institution of Culinary Arts, Le Fleur Hospitality Training Center at Cordillera State Institute of Technical Education ay gumawa ng kanilang na walang iba kundi ang mga sikat na strawberry ng Benguet. Ang simpleng tinapay ay nilagyan ng butter, tsokolate, powdered sugar at iba pang sangkap. Inspiration ko yung parents ko. Gusto ko maging proud sila sa akin pag dating ng araw. Maging sikat ba? Sikat na chef. I taste it too. It's so yummy. Anong lasa? Masarap to. Tapos? Masaya. Worth it naman yung paghintay namin. Ang kasiyahan sa food festival ay hindi titigil doon. Ang Favor Eats Market ay magtatagal hanggang katapusan ng Setyembre na patuloy na binibigyang pansin ang mga lokal na micro, small, medium enterprises o MSME. Kaya kung nasa Baguio ka, huwag palampasin ang very special event na ito para matikman ang pinakamasarap sa Benguet. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Festival 2024. Dinipensahan ng gobyerno ng Canada ang security at screening system ng immigration sa bansa. Sa gitna ito ng pagtaas ng violence at mga krimen mula sa mga international students at immigrants sa bansa. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpus. Live! Hataw Balita ngayon! Hello Charles, kumusta kayo dyan? At bakit concern ng publiko sa security at screening system sa Canada? Marie, pagkatapos ng 2 kaso ng violence mula sa mga bagong migrants sa Canada na sangkot sa terrorism groups ay nananawagan ang mamamayan sa kanilang gobyerno na pag-igihin ang seguridad ng bansa. Ayon kay Mark Miller, Minister of Immigration, Refugees and Citizenship of Canada, sapat ang ginagawang screening process ng mga immigration officer. Dagdag pag niya, 3-step ang security efforts ng bansa, kabilang na ang ginagawa sa labas, sa border ng bansa at sa loob ng Canada. Isa sa tinutukoy na kaso ng karahasan ay ang planned terrorist attack
sa isang Jewish center ni Pakistani national Muhammad Shahzeb Khan, kung kaya't inutusan din ni Mark Miller ang kanyang deputy minister na magsagawa ng internal review sa mga kaso ng violence sa loob ng 30 days. Samantala, isa sa mga nakikitang suliranin na na-identify ng ministry ay ang kakulangan sa resources ng bansa. Balik sa iyo, Marie. Oo, Charles, ano naman ang mga magiging pagbabago sa immigration system naman diyan sa Canada? Yes, Maria, this year nga ay naghigpit ang Canada na may mga ginawa silang pagbabago upang mabawasan ang total na bilang ng mga temporary foreign workers sa bansa. At isa nga dito sa pagbabago na ito ay ang kanilang programang International Student Program. Mula sa target nila na 485,000 na bagong study permit na may issue sa taong 2024 ay bababa ito ng 437,000 na lamang sa taong 2025. At may mga pagbabago din sila sa kanilang post-graduation work permit program na kung saan ang asawa ng master's degree students na kung saan ang kurso o programa na kanilang kinukuha ay at least 16 months ang haba ay ang magiging eligible na lamang sa work permit. Gayon din naman ang asawa ng mga foreign workers na nasa management o professional occupations na may kakulangan talaga sa mga trabahador ang mga magiging eligible sa work permit. Balik sa'yo, Marie. Oo, Charles, marami talagang pagbabago at nakikita natin tatamaan ng marami sa ating mga kababayan. Lalo na yung mga nakapila na nais mag-migrate, magtrabaho, manirahan at magstay naman dyan sa Canada. Kaya antabayanan pa rin namin ng mga ulat tungkol dito. At salamat, Charles Corpus, mula naman sa Edmonton, Canada. Hataw Balita ngayon. Mahigit sa 20 individual ang isinugod sa ospital habang nasa 65 naman ang nagkasakit matapos makakain ng kontaminadong produkto ng Milo's Poultry Farm sa Estados Unidos. Kabilang sa na-recall na branded egg products ang Milo's Poultry Farm at Tony's Fresh Market dahil sa posibleng salmonella contamination. Mula sa Los Angeles, USA, may humahato na balita si Klein Sinka. Live! Hataw Balita ngayon. Magandang araw, Klein. Buong Estados Unidos ba ang saklaw ng egg product recall na ito ng Milo's Poultry Farm Company? Rebs, apektado ang nasa 9 na lugar sa Estados Unidos, kabilang na ang mga estado ng California, Colorado, Illinois, Minnesota, Missouri, Utah, Virginia at Wisconsin. Matapos magkaroon ng salmonella outbreak ang egg products ng Milo's Poultry Farm LLC. Nasa 24 na individual ang dinala sa ospital habang nasa 65 naman ang nagkasakit. Ayon kay Tom Skinner, Public Affairs Officer ng U.S. Centers for Disease Control and Prevention o DCDC, posible nagkaroon ng kontaminasyon ang mga karton ng mga itlog na naibenta sa mga nasabing lugar. Agad namang nirecall ng Milo's Poultry Farm Company, partikular na ang brand na Milo's Poultry Farms at Tony's Fresh Market. Payo naman ng CDC sa publiko na siguraduhin ang kalidad na itlog at lutuin itong mabuti upang maiwasan ang sakit na sanhi ng salmonella bacteria. Balik sa iyo, Bebs. Yes, Klein, ano-ano ba yung mga sintomas ng salmonella outbreak? Ang mga sintomas na naugnay dito, Bebs, sa salmonella ay karaniwan nagsisimula ng 6 na oras hanggang 6 na araw pagkatapos ma-ingest ang bacteria. At ang karaniwang sintomas na dapat bantayan ay pagtatae, lagnat na mas mataas pa sa 102 Fahrenheit, pagsusuka at dehydration. Kung nakakaranas naman ng alinmang mga palatandahang ito, makipag-ugnayan agad sa kanilang doktor. Iyon ay dahil ang ilang mga tao na mga batang wala pa 5 taong gulang at mga nasa hustong gulang na 65 taong gulang at matanda, ang mga taong ay may hinang immune system at maaaring makaranas ng mas malubhang kaso pa na maaaring mangailangan ng ospital. Bebs. Okay, maraming salamat, Klein Sinka mula sa Los Angeles, USA. Hataw Balita ngayon. Walang pagmamadali ang mga central bank sa Asia na sumunod sa Amerika na magbaba ng interest rates. Sa kabila ito ng interes ng ilang mga bansa sa Asia na ipatupad ito upang mahikayat ang mga consumer na gumastos upang mapalago ang kanilang mga ekonomiya. Ito humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon.
Nagpatupad ng isang malaking rate cut ang United States Federal Reserve noong nakaraang linggo na nasa 50 basis points o 4.5 hanggang 5% federal fund rates. Inaasahang magdudulot ito ng magandang epekto sa ekonomiya ng Estados Unidos. Posible ring magbigay ito ng higit na kalayaan para sa mga sentral na bangko ng Asya na sumunod sa yapak ng US Federal Reserve. Subalit ayon sa mga ekonomista at forex analyst, hindi sila nagmamadali na ibaba ang kanilang mga interest rate. Inaasahan ni Adarsh Sinha, co-head ng Asia FX and Rate Strategy sa BofA Global Research sa Hong Kong, na karamihan sa mga sentral na bangko ng ASEAN ay unti-unting magbababa ng kanilang mga rate. Tulad na lamang sa mga bansang Malaysia, India, Taiwan at China na pinananatiling hindi nagbabago ang kanilang mga lending rate. Sa ngayon, ipinatutupad sa Malaysia ang 3% na rate, 6.5% sa India, 2% sa Taiwan, at para sa 1-year loan prime rate sa China ay nananatiling nasa 3.35% ito, habang ang 5-year loan prime rate ay parehong nasa 3.85%. Gayunman, hindi lahat ng bansa ay hinihintay ang Amerika bago ibaba ang kanilang sariling mga interest rates. Nagbawas ang Central Bank ng Indonesia noong Miyerkules sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 3 taon ng 25 basis points o mula 6.25 ay naging 6% na lamang ito. Noong Agosto naman ay nagbabari ng bansang New Zealand at Pilipinas ng 25 basis points, kung saan mula sa 5.5% ay naging 5.25 na lamang sa New Zealand at mula 6.5 ay naging 6.25 naman sa Pilipinas. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Isang 4-day literary program ang nakatagdang isagawa para sa ating mga kababayan sa Frankfurt, Germany. Magkakaroon naman ng Filipino Film Caravan sa Konsulado ng Pilipinas sa Calgary, Canada sa September 27. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon! What's up, kabayan? Inanyayahan ng ating mga kababayan sa Frankfurt sa isasagawang activities at performances para sa darating na Book Fair 2025. Ang programang ito ay isang 4-day literary program na magpapasimula sa October 24 hanggang October 27 sa taong ito na may temang In the Air. Lahat ng activities para sa araw na ito ay libre lamang, ngunit limitado lamang din ng slots na available. Para naman sa iba pang detalye at kung kayo ay nais na makisaya sa araw na ito ay mag-register lamang sa philippinesgohfbm2025@gmail.com or scan ang QR code na makikita sa Facebook page ng Konsulado ng Pilipinas sa Frankfurt sa facebook.com/phnfrankfurt. Iniimbitahan naman ng Konsulado ng Pilipinas sa Calgary kasama ang Film Development Council of the Philippines ang ating mga kababayan sa bansa para sa gaganaping Filipino Film Caravan sa September 27. Magpapasimula ang film alas 2 ng hapon sa September 27. Limitado lamang ang space para sa film na ito kaya't kung kayo interesado ay bumisita lamang sa link or scan ang QR code na makikita sa Facebook page ng Konsulado ng Pilipinas sa Calgary sa facebook.com/phnCalgary para mag-register. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 11, Talatang 2. Pagka dumarating ang kapalaluan, ay dumarating nga ang kahihiyan, ngunit nasa mababa ang karunungan. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-24 sa buwan ng Setyembre 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Tuesday morning, September 24, 2024. Mula po rito sa Round Rock, Texas, USA, ako, si Marie Peñaranda. Ako naman si Beverly Saison mula dito sa sunny San Diego, California, USA. At dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan.
Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.